Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Happy weekend! Ako naman si Maan Macapagal. Yung feeling pa weekend na, Monday pa lang. Kasi naman nga. Kasi Ano? naman. Kasi naman talaga, di ba? Wala na Kung nasabi. kailan, hindi kung kailan ka papasok. Ano? Kung kailan ka uuwi. Mm. Tapos tsaka uulan, ganyan. Di ba? Parang meron bang nananadya Oo nga. Ano sabi mo? Kailangan ay maghanda ng yakapsul. Yakapsul, tsaka At- ng kispirin. At, kasi nga, kung di ka ba naman magkakasakit sa panahong ito, di ba? Yung bigla-biglaan, wala man lang pasabi. Kasi dati alam ko dumidilim muna bago buhos yung ulan. Ngayon Oo. bigla nilang buhos lang siya ng buhos, di ba? Hindi, umiinit nga siya konti. Oo. Actually, umaaraw ng konti. Oo. Tapos wala man lang pasabi, bigla na lang bubuhos yung ulan. Ano ba kayo? Ano kayo Sabihin ng Ano kayo? sabihin ng ulan. So kailangan namin magpaalam sa inyo. Ano naman, para ready kami. Kailangan may ulan na ako. So di mo na tuloy alam yung outfitan ngayon, yung OOTD mo. 'Di ba? Kung ano susuotin mo. 'Di ba? Kung manipis, Oo. makapal. Dadalhin mo yung jacket. 'Di ba? Bukas na kami makikita ko sa lumang trench coat tapos ang sikat ng araw. Oo. 'Di ba naka-job forms? May commercial niyan before. Hindi, tsaka pag ganitong medyo malamig-lamig, Mm. kailangan nag-iiba ka rin ng perfume mo. Oo. Mahilig ka sa perfume, no? So yung mga eau de parfum, Ako hindi. Eau de toilette. yung eau de toilette, pwede yun pang medyo pag masikat ang Cologne lang araw. kasi. Okay. Kasi mas less yung perfume niya. So mas mas okay siya kapag mainit. Pag eau de parfum. Maano ka ba? Ma-perfume ka? Hindi, syempre meron tayong mga everyday use. Kasi tinuruan ako yung kailangan everyday use. Oo. Ako kasi, Kailangan, pang ano lang yun, special occasion yung pabango ko. Oo. Na ano rin yun, di ba? Yung Na-expire din. Yung mga mamaha. Hindi, ako ginagawa ko, hindi ko tinatanggal sa box. Huwag ko Bakit? tatanggalin sa box. Kasi? Kasi dapat di siya naaarawan. Oo naman. Diba? Di ba nasa Kung loob minsan ng nakikinig si fruit, Quintin ngayon sa atin, Ate Sheila. Kasi alam mo yung anak ni Ate Sheila, yung executive producer Oo. natin, mahilig sa pabango. So One time nag-post ako ng bibili kasi yung may mga pabangong ang mahal. Oo, nakikita ko yan. Oo. So dadalawang isip ka muna kung bibilin mo siya o Kasi hindi. naman, di ba, may 10,000 yun, may 20,000 8,000. nga yung gusto kong bilhin dati. 20,000. Tapos nagdadalawang Maligo isip ka lang. ako. Tapos? Sabi niya, Tito Sandro, okay yan, bilin mo, maganda yung, tapos nilecturean pa niya ako. Maganda yung dry down yan, maganda yung, alam mo ba yan, may dry down, tsaka yung performance. Yung Talaga? performance, yung kung gaano kalapit yung naaamoy ng tao sa'yo. Oo. Tsaka kung gaano katagal yung longevity. Pero minsan, depende yan sa acidity, no? Depende rin per siya tao eh. din. Kung Oo. bagay sa'yo, kaya nga minsan magdadalawang isip ka muna. Kung ganun ka mahal, bibilin mo ba yun o hindi? Actually, alam mo, may mga nasasalubong ka minsan, di ba? Minsan nga airport. Kasi syempre, Ay, iba-iba tsaka yan. mura nga kasi sa airport. Sigurado kang Oo, duty free. totoo. Oo. Kasi gusto mong tanungin, ano po yung pabango ninyo, di ba? At saka ako ang una kong tanong, ano yung bago ninyo? Kasi yun yung trend.
Oo. Pero kasi ako, meron akong isang pabango na. Yun, Ang daming yun at alam. yun lang ang binibili ko. Oo. Takot akong bumili ng iba. Pero kasi merong isang brand, yung brand siya ng damit din. Meron din silang pabango. Oo. Nagpapalit, nauubos. Kaya ako nagtatabi. Pag meron ako nagustuhan sa kanila, nagtatabi Talaga? ko. Oo. So, mapabango ka pala. Oo. Nung araw, di ba? Nung wala pa tayong budget. Oo. Ano-ano lang yan. Ano yun? Diba? Yung Yung mga Atlantis? Hindi ko sinabi yung brand. Pangalan niya yon. Atlantis yung pangalan. Ascent. Oo, Hindi, di ba yun yung meron scent din, alam mo niya. na, nung mga bata-bata pa, yung, alam mo na, yung mga mura lang. Tsaka yung ano, Nasa grocery lang. uso nun yung yung Ano? Angel's Breath. Oo. O yun, di ba? Tsaka yung- Wala naman na kasi ganun, kaya okay lang banggitin natin. Wala nang ganun, Tsaka di yung ba? yung Nenuco, wala na yun. Wala na rin ba yun? Oo. Ang alam ko Meron pa daw. Uy, meron Ay, pa daw. sorry. Pero diba, yun yung mga go-to mo eh. Kasi una, mura lang. Oo. Plus, tsaka imported din kaya yun. Hindi Oo. yun local Diba? Pero kasi yung kulon, madali kasi siyang mawala. Yun yung kinuwento sa akin. Tsaka yun nga, depende sa acidity ng tao kung mag-i-stay yung perfume. Kahit nga lipstick ang ganda-ganda sa'yo, pero Oo, bakit sa may akin ang lipstick dark? din. Oo. Yung mga ganun, marami yan. Totoo. Tsaka Bakit tayo naging fashion ngayon? Ha? Kasi nga, tsaka nakita yung damit namin, di ba? Perfect yan sa tag-ulan. Kasi pag makulimlim, dapat medyo susunod din yung kulay ng damit mo. Ganon. Sa kulimlim ng panahon. So magda-dark So, di pwede colors mag-bright? ka. Oo, sakit sa mata ko, yellow Kasi ka. kanina nga, Ano ka ba? Parang Naka-yellow ka parang ba? lavender or purple Hindi, okay lang yung suot ko. lavender tsaka purple. Sabi ko, magpapalit ako dahil baka naman, para lang, alam mo yun, Earth sabay din colors. sa ating panahon. Ayan, basahin na daw natin. Siyempre po, hindi po, Ito na. hindi po namin nakakalimutan yung charity ba. Kasi biyernes ngayon. Dahil po nagpapatuloy ang aming espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes o PCSO. Hindi ko na kompleto. Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dito, Mondays to Fridays ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Para po makakuha kayo niyan, siguraduhin niyo pong gandahan niyo po yung sagot sa aming question of the day at ipadala niyo lang po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ano bang mga kailangan ng laman ng kanilang ipapadalang sagot sa question of the day natin, partner? Kailangan may buong pangalan, kompleto po yung address at may contact number. Kukontakin kayo ng ating ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. May mga sumasagot po sa Facebook at YouTube ay hindi po iyon kikilalanin ng ating ATM team kasi bawal naman po maglagay doon ng inyong address at contact number baka kasi magamit sa scam, di ba? Oo, makita ng iba, ng mga scammer, gamitin yan. Kaya mas maganda sa Viber po, 0919-278-3000. Dahil kami lang yung nakakakita noon, di ba? Diba? At isang beses lang, maaari makatanggap ng charity timba ang bawat mapipiling mapipili. Oo, ang ating mapipiling. Kaya makinig. Maswerte. Ganyan. Makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Ang tanong, ang ating question of the day ay, Ano ba? mahilig ka bang mangolekta ng resibo? Bakit? Akala ko nung mga mangolekta ng Sama puso. ng loob, ganyan. Puso? Hindi mo. Oo. Ay, ikaw ba, partner? Mahilig ka bang Resibo, mangolekta? noong tayo nagtatrabaho pa. Kasi may mga dapat Pwede mong alam niyo i-reimburse. yan. Dapat may i-reimburse, dapat may i-liquidate. Kung acknowledgement receipt lang ibigay mo, pwede ba yun? Alam ko, di ba, meron tayong PCV, Oo. mga petty cash Oo, vouchers. voucher. Kasi may mga, bawa, karinderya, or bumili ka ng bota sa isang sari-sari store na kinailangan sa coverage. Minsan t-shirt, di ba? Napupunta tayo sa mga calamities. True. No? Kumaga, walang tindahan na may OR, pinapapirma natin. Sasakay tayo ng bangka para tumawid sa isang isla. Kailangan ng pirma ng bankero. Diba? So yun, alam natin yan, yung mga liquidation na yan. Ay, confidential nga. Uy!
Uy, Confidential nga. oo nga. Hindi, nag-liquidate na rin ako ng mga assets Oo. before. Dahil 'di ba, Ay, nasa nabigyan ka rin ng, Oo, ng ano yan? confidential Fund. Naging recipient ka rin ba? Oo. So nagbenta ka ng information. Ay, 'Di ba ganun hindi yun? kasi, nung cover pa tayo nung mga terrorism stories, di Oo ba? nga. So Oo may nga. mga may mga informants tayo, may Oo. assets din tayo na, umano na si si Abu Sabaya, yung mga ganyan dati. May mga information. Pero, yun naman halimbawa, pagkain, imimit mo sila, so kakain kayo, ganyan, papakainin mo sila, yung mga ganon. Pumipirma naman sila. Oo. Ilalagay ko naman yung pangalan. Ay ako, mahilig ako mangolekta ng resibo. Dahil? Resibo ng ebidensya naman yan. Ebidensya. Oo. Resibo na, ito yung kasalanan mo sa akin. Iba na ngayon ang resibo Hindi, pwede rin kasing resibo yun ng Ano? pagmamahal. Hindi kasi pero iba ng resibo ngayon, di ba? Oo. Parang pang-blackmail na ngayon ang resibo. May resibo ko niyan. Di ba? Tsaka pag may sinasabi ka, totoo? Resibo. Ang dami niyong alam. Ito na nga lang, partner. Anong oras na, partner? Ang oras, 14 na minuto bago ang alas 5 ng hapon. Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Anong oras na, partner? Ang oras, ilan yan? 9 na minuto bago ang 5 ng hapon. Syempre, okay lang yan. Okay lang yan, partner. Sabi sa'yo. Susunod natin na makakapanayam ngayong hapon. Syempre, nandun din, dahil nga nakatutok tayo dun sa ika-14. Uy. Ay, ika-14 na ba? Ika-15 pala. Ika-15 nga. At mainit, Oo. Parang may mapapalo ba yata kanina, di ba? Tapos na parang may na-lecturean din, di ba? Kasi may nag-post. Kasi, tapos din naman kasi, ang nangyari, ang daming nagre-react doon sa issue ng misleading. Kasi baka naman hindi narinig gano. Hindi kasi tayo doon, wala kasi tayo doon, so hindi natin naririnig yung audio. Kung klaro ba pag nagsasalita yung kabilang panig, di ba? So viral ngayon, meme. Kasi nung nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan, nung sinabi niya na misleading is not allowed in whether you're doing your cross-examination or your direct. Misleading questions are not allowed. No, sumagot yung defense. Hindi, it's allowed. Ganyan. Tapos merong nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan. Ano sabi? Viral ngayon. Mukhang meme na siya ngayon. Kasi nalaglag yung panga niya. Napabuka yung bibig. Tapos meme siya ngayon, viral siya actually. Ano kaya siya? Parang lawyer siya ng prosecution. Parang kasama siya sa prosecution. Alamin nga natin yan. Tanungin natin kay Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan, Vice Chairperson po siya ng House Committee on Justice at miyembro po ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po, Kong Bel. Hi, good afternoon, Sir Zandro and Miss Maan at sa lahat ng tagapakinig ng ATP. Opo, yun nga, Kong Bel. Sino po ba yung nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan na napakanganga? Napakanganga. That's Attorney Ina Zamora from the law office of Attorney Lorna Kapunan. Pero hindi niyo naman po siya kamag-anak o kamag-anak niyo? Malayo
malayo yata. malayo. Sinubukan naming i-trace. Si Attorney Ina Zamora pala yun kasi napanganga talaga partner. Tapos meme, ang dami ng meme kanina. Alam nyo, for a lawyer, shocking kasi marinig yun. Kasi that is one of the basic things that we learn. One of the first things that we learn when we learn about presentation of evidence, presentation of witnesses. Bawal ang misleading sa cross. At hindi lang sa cross, kahit sa direct. Well, ganito, no? Ang nasa rules, syempre, leading is not allowed in direct and redirect. Okay, what is leading? Slight lecture, no? Sige po, attorney. Leading is when your question, when it is clear from the question, the answer that you want to elicit. Meaning, nakapaloob do sa question, yung sagot na gusto mo makuha sa witness. Nililid mo siya na sabihin niya. Kaya usually yes or no nga ang dyan eh. Ang sagot na hinihintay. Leading. Kasi dapat sa direct exam, yan eh, yung mga what, where, when, ganun yung type of questions, no? Kasi bumubuo ka ng kwento. Yung misleading naman, kasi 'di ba ang cross exam, it's the part of the presentation of the witness where you are the defense, no? The respondent is checking the credibility of the witness of the prosecution. So based doon sa testimonya niya sa direct, kumbaga i-grill mo siya. I-grill siya ng defense witness kung totoo ba, credible ka ba, tama mo kanina. Kaya bawal ang misleading kasi ang basis dapat ni defense lawyer, yung testimony niya sa direct. So bawal yung, kumbaga gumawa ka ng question out of thin air, out of nothing. Kailangan, ang pinagbabasihan mo ng tanong mo, yung sagot niya dun sa direct. Yun ang misleading. So, ibig sabihin po, ang hangarin ng depensa ay basagin yung witness, pero doon sa kanyang pagbasag, doon sa kanyang pag-check ng kredibilidad ng witness, ay dapat ito'y base lang doon sa kanyang mga isinagot sa question ng prosecution noong siya ay nagdidirect. Yes, that's correct. Pero yan ang yan din ang inaabangan, 'di ba, Kong Isabel? Kasi narinig ko rin yan nung time ng prosecution, defense naman yung nagsabi ng misleading, yung mga ganon. So, hindi rin siya naiiwasan, Kong Bel? That's correct, no? Siyempre, pag nagtatanong ang mga lawyers, may may idea ka kung anong sagot yung gusto mong marinig. Baka makalusot. Or, siyempre, paminsan when we formulate our questions, nawawala yung sense of propriety sometimes, no? Or nawawala yung sa thoughts natin kung ano yung dapat lang tinatanong sa whether you're on direct or cross or Kaya redirect. ipaparaphrase mo no? Kaya kailangan mo i-reform yung question. Yung pag sinabi nung presiding officer, nung judge na reform the question, aayusin mo yung question. Babaguhin mo para tama na siya. Kanina, Noel, sabi naman, nangako naman na si Attorney Lorna Kapunan na she will behave. Pero kasi parang, ito po bang nakikita natin, sa tingin ninyo, ito pong nakikita natin, itong ganitong klaseng palitan ng kuro-kuro sa pagitan ng depensa at ng prosekusyon, nakikita na natin kung mabigat o mahina yung ebidensya laban sa pangalawang Pangulo? Well, for us, of course, for the prosecution, ang tingin namin, malakas ang ebidensya at naipakita na namin ang ebidensya so far for threats and for confidential fund. Of course, hindi pa tapos naman itong confidential fund
evidence, no? Meron pa tayong ibang witnesses dyan. But so far, ang tingin po namin ay hindi naman nababasag ng depensa ang testimonya ng aming mga witnesses. Kasi nga po simula dung humarap yung land bank, dating officials ng land bank at yung Yes. pagsalang din ng COA ICFAO, si Wamil, tapos ito Yeah. pong si Del Campo. Si So Del parang Campo. parang nako-corroborate, ano? Tama po ba na Correct. In dugtong-dugtong? fact, yes. Yun nga sasabihin ko, no, nabubuo yung kwento. So far, malinaw sa atin na may lumabas na pera in the hundreds of millions. Dalawang witness ang nagsabi nun at dalawang authorized or dalawang tao isa from the OVP, isa from the DepEd ang nag-withdraw na to in cash, diba? And they were supposedly authorized by the offices, by the head of the office. Well, the respondent vice president yon. So malinaw na lumabas yung pera, pero with the testimonies of the ICFAO officials naman, si Wamil at si Del Campo, lumilinaw naman din na hindi napunta sa tamang use yung pera. Dahil sa lahat ng acknowledgement receipt, lahat ng certifications na prinisenta ng ating mga witnesses, parang na misuse nga o mali yung pinaggamitan ng pera. And iba-iba yung supposedly pinaggamitan, di ba? In fact, hindi pa nga ho tayo pumupunta sa kung iisang tao lang ba ang pumirma nitong mga ito, no? So far, nakikita natin yung mga nakakatawang pangalan. But beyond the names, dapat natin tignan na parang yung kahapon, no, yung issue do sa Superman. Iisa ang SDO, yung Special Disbursement Officer. Paano niya nabigyan ng pera lahat nung tumanggap na yon on the same date? Diba? All over the country. So yun yung isang dapat natin itanong. In short, baka hindi naman talaga na binigay itong mga to sa mga tao all over the country, diba? And again, gumagamit sila ng aliases. That is another part of the story. Iba-iba po yung aspeto, no? Kaya nga sinasabi natin that this is a scam or a system, a scheme that they came up with. Kong Bel, sinubukan nga pahinain ng depensa no, yung bigat ng audit findings ng COA sa pagsasabi na hindi ganoon kalawak o kalalim mga saklaw ng COA sa pag-audit no, ng detalye ng intelligence operation. Kumbaga hindi naman talaga nila inimbestigahan. Sabi nga, compliance audit or paper audit. So, ang sinasabi ng depensa dyan ay paano masabing irregular yung gastos? Tingin mo, nakapuntos ba sila dito? Pero bago niyo po sagutin yan, Kong Bel, magbibigay lang po kami ng daan sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax. Babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Ano oras na, partner? Ang oras, 5:00 ng hapon. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ibalikan din natin si Kong Bel Zamora. Magandang hapon po ulit, ma'am. Hi! Hello
Hello po ulit sa ATM. No, medyo mahaba yung tanong mo, partner. Oo. Sorry. Kailangan lang natin talaga magbigay daan kanina. Yun na Pakiulit nga ulit. Oo, sinubukang basagin nga no ng depensa yung bigat ng audit finding ng COA, no? Kasi ang gusto nilang ipunto ay ganun ba kalaki yung kapangyarihan o yung lawak ng naging investigasyon ng COA para sabihing irregular yung ginamit, no, sa confidential funds, Kong Bell? Well, for us, of course, hindi nabasag ang testimony ni Sailin Del Campo. Malinaw naman na si Sailin was doing her job and she was able to answer all of the questions properly. She was doing her job as an auditor. Nakita niyo naman ho sa mga witnesses namin so far, from threats up to confidential funds. These are witnesses who are employees of the government who are there to just do their jobs properly. Walang politikong politikang involved dito sa kanilang trabaho, no? Kaya for us, nakita nyo naman, memorize nga niya yung joint circular. And of course, siyempre trabaho ng depensa na pilitin na mali ang kanilang interpretasyon ng joint circular, that she was using a personal discretion. And again, no, narinig naman natin, sinabi ni Del Campo na yes, maybe these are not written in the joint circular itself, pero ito yung ginagawa nila time and again. Sa lahat ng audits nila, hinahanapan nila ng ORs, hinahanapan nila ng sales invoice, iba-iba ang hinahanap nila. And ito yung ginagawa nila not only for the Office of the Vice President and the DepEd, but in all other agencies that they have audited. Kaya dapat bigyan importansya yung kanyang testimony and the fact na matagal na nilang ginagawa ito. Oo. Pero Kong Bell, ang nais butasin kasi ng depensa ay kumbaga, sinasabi na rin naman ng COA, aminado na compliance sa audit lang. Yun nga, paper audit. Yes, Hindi post-audit talaga ang tawag nila. malaliman yung naging investigasyon. Kumbaga, hindi rin nga inalam yung fictitious names o aliases na sinasabi at kumbaga beyond pa doon sa kanilang nakita sa dokumento. Well, siguro hindi naman din kasi part talaga ng trabaho nila na tignan, to look deeper. Meaning, tignan yung fictitious names. Joey, sakit mo na. Siyempre, ang part ng audit talaga ay paghanap ng all of the required documents, and these are the documents that they, again, look for sa iba't iba nilang audit. Ngayon, lumabas yung mga fictitious names na issue nung tayo ay nag-conduct o yung Kongreso ay nag-conduct ng hearings. And may papakita naman din yan sa ibang witnesses. But again, no, hindi naman pwede natin biglang i-impose yan sa witness natin o ng depensa sa witness natin to show, for example, that she was remiss in her job. Na hindi kompleto ang kanyang ginawa dahil supposedly hindi nga inalam yung mga fictitious characters dahil trabaho nila ay hanapin yung mga reports o yung mga resibo at mga invoice. Yun ang trabaho nila. Isa nga nagkainitan kanina kung ang mga tunog katawa-tawang pangalan ay fictitious na ba? Oo, Kong Bell. Kung sa'yo itanong. Siyempre sa atin, no, matatawa tayo dun sa names. Pero it shows na mga pangalang ito. Kong Bell? Kong Bell? Naku, parang nawala yata. Kong Bell? Are you still there? Oo, mukhang nawala sa linya ng telepono. Sige, balikan na. Try natin balikan kung matatawagan ulit.
Sige, kasi ngayon nga ang tanong kung katawa-tawa ba yun nga yung Mary Grace Piatos, Hindi, tsaka may bago na ulit eh, Pia mga Piatos Lim, bacon. may bacon, tapos parang kanina may Pagkain, no? apple, Tapos yung mga katunog merong ng mga politiko, mga senador, no? Eto, balikan Oo. natin si Kong Bell. Magandang hapon Yes. po ulit, Kong Bell. Hi, yes, sorry. I'm in the car lang eh. But yes, nakakatawa yung names. But again, Kong Bell? Oo, mukhang mobile si Oo Kong nga. Bel eh. Oo, eh masama pa naman yung Sige, panahon sige ngayon. po, Kong Bell. Ayan, Kong Bell? Can you hear us? Ayan, Ayan, sige, mukhang balikan tinatawagan. natin. Oo, try natin balikan para lang for the last point. Council, can the council please? Eh yun nga, sumentro nga dun sa, kumaga, gustong basagin nga, no, ng depensa. Yung testimonya ni COA Auditor Del Campo. Andiyan na ba ulit? Ito, andyan na ulit si Kong Bell. Kong Bell? yes, hello. Yun nga po, sige po, for your point. Again, no, we have so many names. We heard so many names. They receive certain amounts in so many places. But babalik tayo dun sa testimony ni Wamil, no, na ito bang amounts na to ay ginamit for purposes which are related to confidential use or expenses. Were they able to give the required documents as required by the joint circular? And again, aside from mukhang hindi naman totoong tao itong mga ito, dahil kung aliases nga ito, bakit may alias na mga signature din, di ba? So, ngayon, hinahanap natin sino ba talaga yung mga taong nag-receive, kung na-receive man talaga ito. But again, balik tayo dun sa first witnesses natin na nag-testify na lumabas ang pera, hundreds of millions, lumabas sa land bank. And these were these withdrawals were highly unusual. So, kailangan i-connect natin ang testimony ng lahat ng witnesses at buuin ito. Alright, sige po. Tsaka abangan din po natin siguro sa mga darating na pagdinig yung magiging ruling ng impeachment court kaugnay doon sa mga inilalabas na pahayag ng prosekusyon, ng depensa. Oo, tsaka ito yung At isa pati sa social media. magkakaroon ng isang tagapagsalita na lang, nalabas doon wala doon sa mga panel, di ba? Parang So ganun abangan na lang natin kung ano ang magiging pagpapasya ng impeachment court kaugnay niyan. Maraming salamat po, Kong Bell. Okay, thank you, Sir Sandro and Miss Maan. Thank you po. Ingat po. Ayan po si Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan City at Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at miyembro po ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano oras, partner? Ang oras sa 13 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ayon. So, ito, teka lang. Magpasok muna tayo ng report. Si Steve Raz, ano yung report partner ni Ito, Steve Raz? Vice President Sara Duterte, posible umanong maharap sa penalty kung hindi sisipot sa korte sa kasong grave threats. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ. Radio Patrol, Steve Raz. Steve? Maan sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez na may kaukulang parusa ang isang akusado sakaling hindi ito humarap sa criminal proceedings. Ayon kay Martinez, bagamat hindi sila maaaring magsalita para kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito sa korte para sa kinakaharap ng kasong grave threats, malinaw anya na nakasad sa batas ang posibleng penalty sakaling baliwalain ng akusado ang patawag ng korte. Nasa batas din anya ang magiging epekto sakaling hindi dumalong akusado sa itinakdang araw ng trial o paglilitis. Itong pahig ni Martinez kasunod ng tanong kung umaasa bang DOJ na personal na haharapin ni Duterte ang kanyang kaso sa korte taliwas sa ginagawa nito sa impeachment proceedings sa Senado. Kahapon nga ikinumpirma ng DOJ na kinasuhan na sa Quezon City RTC ng panel prosecutor si Duterte para sa kasong grave threats at nagrekomenda
ng 120,000 na piyansa kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakali siya ay mapatay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Raz. Isa pang report partner, pinalagan ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang paglalabas sa social media ng umano'y meeting nila ni alias Ken. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Teka, nakatakip yung ayan, line 5. Go ahead, Bert, go ahead. Zandro, maan, bumuweltang kampo ni dating Congressman Jing Paras sa paglalabas ng CCTV footage ng umano'y pagpupulong sa pagitan ni Paras at ni alias Kent na nagdadawit sa kanya sa umano'y planong honey trap at character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Paras, hindi umano ipinakita o ibinigay sa kanilang kampo ang naturang CCTV footage ng personal silang humarap sa NBI upang makipagtulungan sa investigasyon. Git ni Attorney Tolentino na ang isang CCTV hindi sapat na patunay ng anumang sabuatan o illegal na kasunduan laban sa Executive Secretary kung walang iba pang authenticated at corroborated evidence. Nanawagan din ng company para sa NBI na ibigay sa depensa ang kumpleto, hindi inedit at wastong na authenticate na CCTV footage, pati ng iba pang ebidensyang ginamit sa investigasyon para matiyak ang due process. Samantala, wala pang komento ang NBI kaugnay ng paglalabas ng naturang CCTV footage. Sandro, sa mga sandaling ito ay tumila na yung malakas na ulan na bumuhos dito sa bahagi ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila, pero nakakaranas ngayon ng pagbabagal sa daloy ng trapiko dahil ngayon ay rush hour na at labasan na ng mga manggagawa at estudyante. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Ay nabanggit ni Bert yung sitwasyon ng daloy ng trapiko dyan sa may bahagi ng NBI. Teka, tanungin naman natin. Ito, partner, may isa pa tayong report. Oo, eto, isang escalator sa MRT3 Shaw Boulevard Station. Pansamantalang isinara dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ilang bahagi rin ng Maynila ang nakaranas ng gutter deep na baha. May report mula kay JM Pineda ng PRTV News. JM? Yes, bandang alas 4 nga nang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil dyan, nag-anunsyo ang pamunuan ng MRT3 na isa sa mga escalator sa Shaw Boulevard Station northbound ay isinara nga dahil nga sa malakas na ulan. Kaya abiso sa mga commuter na mag-ingat sa nasabing istasyon. Humingi naman ang paumanin ng MRT3 sa nangyaring pagsasara ng escalator. Sa bahagi naman ng Maynila, sa may Quezon Bridge ay nagkaroon din ng gutter deep na baha na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Dahan-dahan ang mga sasakyan dahil halos kalahati ng gulong ang tubig. Dito sa Quezon City naman ay may ambon na lang na nararanasan ngayong oras na mga ito. Yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Ito, yung susunod naman nating makakausap, syempre, nasa academe naman to. No? Tignan naman natin sa perspektibo ng mga nagtuturo naman nasa education sector, kung ano yung nakikita nila dito sa isinasagawang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Makakausap po natin via Zoom si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po, Sir Zandro, and Mamaan. Magandang hapon rin sa inyong mga taga-subaybay. Medyo napag-usapan nga rin po namin kanina na medyo naging mukhang magkakaroon ng ruling ang impeachment court dahil nga doon sa mga naging pahayag nitong si Attorney Ligutan sa social media, kaugnay nga doon sa
Well, meme na nga siya dahil nga po naging viral na yung eksena kanina sa impeachment trial, yung pagsabi na pinapayagan yung misleading questions habang cross exam. Ano pong tingin niyo dito? Hindi po ba parang medyo nalilihis yung issue, yung usapan imbes na tumutok tayo doon sa mismong kung ano yung dahilan kung bakit may impeachment trial si VP Sara Duterte? Well, tama po kayo dyan, ano? Kasi parang, well, alam naman natin that since this is a trial, talagang nasa forefront itong mga lawyers ng bawat parties, ng prosecution panel and the defense panel. And hindi mo maiwasan kundi pansinin talaga kung paano sila mag-conduct ng presentation of the witness at saka ng cross-examination of the witnesses. Pero mukha pong sabihin natin na nasosobrahan na yung kumbaga man yung mga antics, yung mga reactions ng ating yung offhand ng mga reactions ng ating mga lawyers, dahilan upang yung attention mapunta na sa kanila at hindi na tama kayo, hindi na nakatutok doon sa merits of the case. So yung pangunahing dahilan kung bakit mayroong impeachment trial. So in that sense parang ano pa siya imbis na maka-enlighten, maituro sa tamang direksyon yung pagtatanong ng mga abogado kasama na rin mga objections ay nalilihis yung yung attention ng publiko at napupunta sa kanila. Bagaman alam nila na maraming nanonood, kaya siguro yung ilan sa kanila ay bukod doon sa physical site sa Senate, pinapakita nila na magaling sila sa pamamagitan ng yung mga pambubuska, mga side comments, at ganoon rin sa virtual space. I think lumabas na rin hanggang virtual space na extend na yung asaran ng mga abogado ng magkabilang panig. Pero kasi Dr. Coronation, ito yung unang impeachment trial din na talagang heavy na yung use ng social media ng mga Pilipino. So ito po ba ay nakakatulong o hindi dito sa paghahanap ng katotohanan dito nga sa mga ipinaparatang laban sa pangalawang Pangulo? Well, hindi po siya nakakatulong, kasi nga ang tingin ko yung mga social media posts at saka yung mga antics ng mga abogado na involved dito ay kumbaga man na-attract nila yung attention ng publiko So imbis ng pag-usapan na yung trial mismo, yung mga ebidensya at saka mga witnesses, ang pinag-uusapan na ay yung tungkol sa mga abogado o kung gaano ba sila offhand, kung gaano ba sila kagaling mag-object o kaya nararattle ba yung abogado pag nag-object yung kalaban at nawawala yung kanyang concentration. O kaya mali-mali yung nire-raise na point kagaya nga nung kanina na sabi misleading questions are allowed during cross-examination at pinagtawanan siya dito yung lawyer for the defense panel. Kumbaga man, although it adds flavor, sabihin na natin yung mga ganitong klaseng natatanggal yung boredom at saka nadadagdagan ng konting entertainment value. Pero pag nasobrahan po yan nga po ay nakakagulo imbis na makatulong sa impeachment trial. Bago nga magtapos, kanina, di ba, yung impeachment trial, ay ang sabi ng depensa na impeachment court daw ay dapat maging isang court of decorum. Kumbaga, pairalin yung profesionalismo, yung paggalang at respeto daw sa kapwa-abogado. Ito ay patungkol to sa post ni Attorney Verhil Ligutan kaninang umaga na ang sagot naman niya, yung post naman niya ay hindi para mang-asar, kundi ibinahagi lang daw niya yung general principle ng batas. Tinuturo din sa mga estudyante ng law at dapat pairalin din sa korte. Kumbaga wala naman daw illegal sa kanyang sinabi. Pero yun nga kailangan bang ipunto rin ito ng depensa? Well, tingin ko dahil nga masyadong publicized itong impeachment trial nito,
with the help of social media, hindi kagaya nung kauna-unahang impeachment trial na kung saan ang akusado ay si former President Estrada. May mga, of course, na-showcase din yung mga iba't ibang personalidad ng mga abogado noon, unang impeachment trial. Pero tingin ko masigit yung attention na nabibigay because of the social media. Itong mga lawyers natin are playing, o kumbaga man alam nila na they are yung impeachment trial na nangyayari can reach out to millions of Filipinos who are watching the impeachment trial. So mas malaking audience. Kaya tingin ko mas ganado silang i-portray yung kanilang magaling bilang mga litigants, bilang mga litigation lawyers. Na tingin ko na sosobrahan, kaya I agree with the proposal that there should be a ruling from the impeachment court to regulate or if not to prohibit yung mga ganyang klaseng mga uncalled for na mga komentaryo o kaya mga social media posts ng mga lawyers. Oo, kanina po sinubukan tibagin ng depensa po yung bigat nung lumalabas na resulta ng audit findings. Ano po masasabi niyo sa naging kinalabasan ng paglilitis ngayong araw? Well, mahusay naman po yung mahusay yung attempt ng defense panel na buwagin yung testimonya ni COA Auditor Sailin Del Campo. And in fact, ang sinubukan nilang isa sa mga sinubukan nilang tibagin dito ay yung bang yung malaking leeway, allegedly malaking discretion na in-exercise ni COA Editor Del Campo sa pag-identify kung ano ba yung mga pagsasabi rin kung ano yung mga kung paano papasa yung halimbawa yung mga pag-justify ng Office of the Vice President at ng DepEd ng kanilang confidential funds. Halimbawa, humingi pa ng mga additional evidence si COA Auditor ng to support the claim na successful. Oo, yung kanyang operations, yung intelligence operations at saka yung paggamit ng confidential funds. That for the defense panel was too much for a COA auditor. Yun ang kanilang gusto i-point out. At saka gusto rin i-point out rin ng defense panel na wala namang personal knowledge itong COA auditor, itong witness kanina, doon sa panimulang examination ng COA na pinangunahan niya ni attorney yung previous witness from COA, attorney Wamil. Oo. So wala personal knowledge dito si Miss Sailin Del Campo. So therefore, kumbaga man ang gustong i-point out is that probably hindi tama yung judgment niya o dahil wala siyang personal knowledge. Alright, sige po. Yun po ang plan sa mga pinoint out. Sige po, abangan na lang po namin Dr. Dennis Coronation dahil nga po talagang at least last na yun for this week. Next week naman ulit magbabantay tayo. Maraming salamat po. Salamat din po. Ayan po si Dr. Dennis Coronation, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science mula sa University of Santo Tomas. Teka lang. Wait. Meron na tayong napili. Batiin lang natin to, Advanced happy birthday, Kenyon Gabriel. Usita ng taga-Arangkada Balita ito. May kinikwento ka kanina. Pakita mo yan sa akin, ha? Yung picture. Congrats sa graduation naman ni Multimedia Arts sa St. Dominic College of Asia student na si Carlene Quadla. Intern po kasi ito ng Luca Productions at sa Arangkada Balita. Okay. Ayan, ayan, may napili na tayo. May napili na tayong makatatanggap ng charity ba? Ano sagot niya? Ang sabi ni Domingo Alcantara Jr. ng Pasig City sa tanong na mahilig ka bang mangolekta ng resibo?
Yes po, para ma-monitor ang mga bills kung tumaas o bumababa mga bilihin. Ay, Ay, oo napaka-OC. nga. At Yung saka iba nga kung- may notebook pa eh. Oo, tsaka magandang pang-accounting yan, pang-audit mo. I-audit mo yung sarili mo kung Ayoko. ikaw ba ay lumalagpas na sa mga Hindi gastusin na mo. kailangan. Oo, at hindi ka na... Na-audit ko na yung sarili ko. Tsaka kasi Lagpas-lagpasan. hindi naman tayo galing sa confidential at intelligence. Oo, pinaghirapan naman natin. Pinaghirapan to. natin yan. Oo. O siya, o paano? Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?